Guys, ganito ang mangyayari kapag yung scooter nyo Honda Click 125 version 3 ay i-change oil nyo ng halos magsi 6,000 na. From 1,000 km nag-change oil ako ng 5,602 kilometers. Yan ang kulay ng oil nyo. Ang dilim, grabe. Kaya guys, huwag nyo gagayahin ha, kasi nakalagay sa manual 6,000 kilometers. Gusto ko sanang sundin yon, pero nag-alala na ako. Wala namang kakaiba sa tunog ng makina ng scooter, pero nag-alala lang ako. Total meron na akong pang change oil naka-ready na. Are, kaya i-change oil ko na. Ayan, para lang sa kaalaman ng lahat, ganito na magiging kulay ng inyong oil pag pinaabot nyo ng 5,600 kilometers. Okay, patutuluin ko lang yan kasi meron pa mga napatak, then lalagyan ko na ng bago. Guys, ganito nakalapot yung oil kapag pinaabot nyo ng 5,600 kilometers from 1,000 kilometer. Tsaka lang kayo nag-change oil. Yan, ganyan na siya kadilim. Tingnan nyo, parang toyo. Pero malabnaw pa din yun. Ang oil na to galing to sa Honda mismo. Doon ako nagpa-change oil ng 1,000 km. Malabnaw pa rin siya. Yun nga lang, maitim. So, may mga carbon deposit. Okay, so tumutulo pa yon. Hintayin lang natin na mawala. And then at the same time, i-open natin to para malinis yung strainer. At saka para mas lumabas yung mas marami pa. Baka may natitira pa rito mga lumang oil. Para masama na yung lumabas. And then lilinisin natin yung strainer. Kakabit ulit. Tsaka natin lalagyan ng bagong oil. Okay. So lagi lang tandaan guys, kapag mag-o-open kayo ng mga takip ng oil or something katulad nung nangyari dun sa adventure ko, nag-open kami ng injector. Every time na mag-open kayo ng mga ganyan na hindi pwede mapasukan yung loob ng mga sediments, mga dumi or alikabok, kailangan punasan nyo muna yung paligid, kasi hindi nyo alam, baka may dumi dyan sa paligid nya. And then pag inopen nyo, may chance na makapasok yung dumi sa paligid papunta sa loob. So yun lang, heads up, every time na mag-open kayo ng mga takip na hindi dapat makapasok yung dumi sa loob, dapat linisin nyo muna yung paligid ng takip. Okay, so pareho din dapat ang paglilinis nyo dito, dun sa ilalim, tsaka dun sa may strainer sa kabila. Tandaan nyo, pag mag-open kayo nito, kailangan nyo na gamitan ng long nose or plies, kasi medyo dukot yan sa loob. So para hindi masira ito, kasi plastic lang itong takip na to, sapinan nyo ng basahan. Pag nasapinan nyo na ng basahan, tsaka nyo puwersahin. Ganyan. Tapos pwede nyo nang kamayin. So tandaan nyo kung paano nyo inopen to, kung gaano kalakas na puwersa ang kailangan para ma-open siya. Ganun nyo rin hihigpitan. Ganun puwersa lang din. Ganun din ang mangyayari dito sa ilalim. Kung gaano nyo kalakas siya inopen, gaano higpit niya, ganun nyo rin siya hihigpitan pag binalik niya na yung tornilyo. Ganon din dito. Ito, heads up lang. May rubber yung ano nito, para may rubber seal. So, ang paghigpit dito, sakto lang, banayad lang. Kasi may rubber seal ito. Marami ako nakikita na ganito, nababasag. Kasi sinosobrahan nila yung paghigpit. So, yun lang. Para iwas disgrasya. Iwas gastos.
Oh, ang galing mo butas ah. After mong mailagay yung isang buong 800 ml, sukatin natin. So ito, pag nilagay mo to dito, lalapag mo lang na pa ganyan. Hindi mo na kailangang i-thread. So pag napalagay mo ng ganyan, silipin mo na ngayon kung nasa napunta yung level. Ngayon, para makasiguro, punasan mo. Ayan, para kitang-kita mo na tuyo. Lapag mo lang ng paganyan. Tapos, kuhanin mo ulit. So, ito, sakto lang. Hanggang doon lang siya sa, sa level na yon. So, sakto lang yung 800 mm. 800 milliliter. Ayan, okay na yan. Higpitan na natin itong takip. Sapinan nyo ulit yan. Puwersahin nyo ng long nose. Okay. See you guys sa next.